makapapantay. Amen. We welcome all of you to our JCSGO worship celebration. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpak natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Thank you, Lord, for this brand new day. Awitin po natin. Sa pangalan ni Kristo, tayo'y tinatawag upang magbantay, manalangin, mag-alab. Sa bawat sulok ng mundo'y ipapahayag kapangyarihan niya, walang makapapantay. Sa pangalan ni Kristo, tayo'y tinatawag upang magbantay, manalangin, mag-alab. Sa bawat sulok ng mundo'y ipapahayag kapangyarihan niya, walang makapapantay. Hey! Ba ay magaganap, tayo ay magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Di ba ay magaganap, tayo ay magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Awitin po natin muli. Sa pangalan ni Kristo, tayo'y tinatawag upang magbantay, manalangin, mag-alab. Sa bawat sulok ng mundo'y ipapahayag kapangyarihan niya, walang makapapantay. Hey! Ba ay magaganap, tayo ay magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Di ba ay magaganap, tayo ay magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Amen! Let's all declare. Mga bansa'y matitinag, mga kahari ay babagsak, ngunit tayo'y matatag, handa
Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. Salamat sa pagsama niyo dito sa ating programang Thursday Celebration. Sama-sama tayo tuwing Huwebes, 3:00 ng hapon. Huwag niyo pong kalilimutan yan. Ituloy po natin ang ating mga usapan tungkol sa authority o kapangyarihan na binigay sa atin ng Panginoon noon pa man doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? Mainam pong malaman man at yung ma-practice natin yung ating authority sa pang-araw-araw na sitwasyon na nakakaharap natin. Tama po ba? No, minsan marami po tayong sitwasyon na nakakaharap, no? Kaya ang pagtuturong ito ay makatulong sa atin to take authority. Gamitin mo yung kapangyarihan ng Diyos na binigay niya sa iyo. Hinihiling ko po na i-share ninyo itong ating program sa inyong mga kaibigan, mga kakilala, mga kamag-anak, yung mga kapitbahay, no? Ang programang ito makakatulong po sa kanila at nasisiyahan naman po sila tuwing Huwebes, 13:00. Ayun, thank you Lord. So, kakalimutan yan. In the meantime, ay pagbati po natin sa lahat ng mga sumasama sa atin ngayon, kasama natin ngayon dito tuwing Huwebes at sa lahat ng araw sa YouTube and Facebook. So kung mamimiss nyo to, meron ito sa YouTube, sa mafa-follow natin sa YouTube. Wini-welcome po natin ang mga new viewers natin. For the first time nandito kayo, welcome po sa inyo. Thank you for coming. Chat lang po kayo kung saan kayo nanonood. Kayo pong mga nanonood sa atin ngayon. Salamat po. Mga global families, binabati po natin. Kamusta po? Happy anniversary ulit sa ating JC, SGO, Torremolino sa outreach. No? Andyan po si Sister Mai, no? Si Abuela, si Pierre, okay, at mga iba pang mga kasamahan doon. At marami pang iba. So congratulations kay Pastora Perlita and family sa pangangalaga ninyo sa pamilya dyan sa Torremolinos. Hindi po madali yan, pero napagtagumpayan po nila. So ngayon po, ang hiling namin na mag-like kayo, mag-subscribe, mag-share ng ating programa every Thursday. Thank you po. Every Thursday naririto po kami. Ang pagbati din po sa ating mga regions 1, 2, 3, 4, 5, and 6 and regions 12 sa Cotabato. Kamusta po kayo? Maligayang panonood po. Salamat po sa pagsama ng mga pamilya natin from Metro Manila North Region, Metro Manila South Region, Rizal Sector, at siyempre, no, kasama din po natin ang Central JCSGO Churches. Kamusta po kayo mga kaibigan, mga kapatid? At higit sa lahat ay kayo po sa mga unang pagkakataon ay naririto. Nakatunghay kayo sa programang ito, welcome po. Sana po ay matapos natin ang programa hanggang sa dulo upang matanggap mo ang higit na pagpapala mula sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. So ngayon po, susunod na po ang ating panalangin para sa ating bansa. Every Thursday po, pinapanalangin natin ang ating bansa. Yun nga lang magagawa natin. Yung taos-pusong panalangin sa Diyos upang siya ang kumalinga sa ating bansa. Lalo na po ngayon, kailangan natin ang kalinga ng ating Panginoon. So let's pray. Lord, sa pangalan ni Jesus, Ama, sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat po kami na Ikaw ang aming Panginoon, mapagpatawad, mapagmahal, mapagbigay ng lahat sa aming mga pangangailangan. Hallelujah, Lord. Salamat po. Panalangin namin ang magkaroon ng hustisya, ang mga issue na nangyayari sa aming bansa, Panginoon. You are the God of justice, O God. Tumatawag kami sa inyo ngayon para makamtan ang katarungang nanggaling sa iyo at sa iyo lamang. Lord, ikaw po ang kilos, Lord, na hindi mawasak ang aming bansa, hindi kami magkaaway-away, kundi Panginoon, ang hustisya mo ang mangyari. Kung ano ang mga sasabihin, Lord, ng mga courts namin, Lord, mga courts, Lord, ay susundin ng Pilipinas, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa mga makasariling bagay, Lord, sa mga
katapangan na wala sa lugar. Panginoon, bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa aming bansa. Alalahanin niyo po, napakaraming kabataan dito. Napakaraming mga paslit ang naririto sa Pilipinas. Lord, hiling po namin magkaroon ng pagkakaisa ang aming mga leaders. Hindi po silang ang nagpapaligsahan. Matandaan nila ang sinumpaan nila sa harap mo, na sila'y maglilingkod ng tapat sa iyo at sa bayan. Pagpalain po ninyo ang aming ekonomiya, Lord, mga kabuhayan, mga negosyo. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya Pilipino, pamilyang Pilipino, mga kabataan, yung mga young adults, mga seniors at mga paslit. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ang pagpapala mo ay para sa bansang ito, ay tunay na matutupad, Panginoon. Alam namin, hindi ka tatalikod sa iyong pangako na hindi mo makaiiwan, hindi mo may tatalikuran. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At lahat ng sumasang-ayon sa panalangin dyan, magsabi ng Amen. Sige, ayan. Thank you, Lord. So, ano kaya ang prutas ng ating pananampalataya? Di ba? May pananampalataya tayo, pero ano ang prutas nito? Tignan po natin, balikan po natin sa Genesis. No? Ang unang utos ng Diyos, ang first commandment na binigay niya sa tao ay nasa Genesis chapter 1, verse 28. Be fruitful and multiply. Okay, so yun po ang unang utos ng Panginoon sa tao, sa iyo at sa akin. No? And God blessed them. No? God blessed them. Pinagpala sila ng Diyos. And God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of heavens and over every living thing that moves on the earth. Genesis chapter 1, verse 28. Okay? Binabasa niya sila at binabasbasan niya sila at sinabing, magpakarami kayo. Okay? Para mangalat ang mga lahi ninyo, mamahala sa buong mundo, at pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Genesis chapter 1, verse 28. So binasbasan sila ng Panginoon sa kanyang prophecy na ito para sa mga tao. So usapan dito para nang ang prutas sa puno ay naroroon hindi para lang sa benepisyo natin, hindi lamang para sa benepisyo ng puno, kundi ang magbebenepisyo dito ay ibang tao. Halimbawa, yung puno, namumunga na, ang daming bunga, no? Yung mga bunga na yon hindi naman yung para sa puno. Pwede mo itanim para magkaroon ka ng bagong puno. Pero ang mga bunga na yan ay pagkain ng tao. No? So, ang authority ay ganun din po. Ang authority na pinili mong tanggapin mula sa Diyos. No? Kasi yung authority, tinatanggap po yan eh. Amen po ba? 'Di ba? Kasi ayaw mo namang authority at tatago mo lang, hindi magagamit. Pero ang authority ngayon, alam mo na binigyan ka ng authority o ng kapangyarihan ng Diyos para hindi tayo batok-batukan ng kaaway, 'di ba? Hindi tayo pagtawanan ng kaaway. Sabi mo, in Jesus name, lumayas ka sa tahanan ko, lumayas ka sa negosyo ko, lumayas ka, kaaway ni ikaw, Satanas, sa mga kampuan, lumayas kayo sa aming tahanan, in Jesus name, sa pamilya ko, sa pangalan. Ganun po yung authority. Pwede kang magpalayas, di ba? Mga squatters yun sa bahay mo, hindi naman sila allowed tumira doon. Pwede mong palayasin yun. Siyempre, parang merong magre-resist, pero sa pangalan ni Jesus, lalayas po yun. Okay? Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng isang bagay na para sa atin lamang. Tandaan po natin yan. Kaya tayo binibigyan ng authority or kapangyarihan, hindi lang para sa atin, kundi para sa mga ibang tao rin. Amen. Parating may mas malaking balak ang Diyos. Tama po ba? Hindi lang pang iyo, mas malaking malawakan na balak ang Diyos. Ang mga prutas nating ay dapat may impact o dating sa mga ibang tao. Yung ugali natin, yung prutas natin, dapat may dating sa ibang tao.
'no? Parang malaman, bakit dati salbahe ang tao na 'yan, ba't bumait na 'yan? Anong nangyari sa kanya? Ano na kaya nakain niyan, 'di ba? Dati palaaway 'yan, eh, pero ngayon 'di na siya palaaway 'no, siya ay maamong tao. Ano kayang nangyari sa kanya? Yun yung tanong na masasagot mo. Kapag ikaw ay lumalakad sa authority kay Kristo at nagkakaroon tayo ng pag-asa, 'di ba? Tuwing lumalakad tayo, magkakaroon tayo ng pag-asa sa Panginoon. Magkakaroon ka ano pa, ng kagalakan. 'Di ba natutuwa ka na halimbawa yung nag-iba yung sitwasyon ng tahanan mo sa kaka-pray mo, sa kakapalayas mo, biglang tumahimik yung tahanan mo, biglang sumagana ang tahanan mo. Konti na lang yung mga nag-aaway-away 'no, katiting na lang. So, magkakaroon kang kagalakan at kalayaan. Ibig sabihin makaka-praise ka sa Panginoon, makakapuri ka sa Kanya ng buong laya, makakapaglingkod ka sa Panginoon ng buong laya. Kasi alam mo at matutuwa ka na ang iyong inheritance 'no, or mana dahil ikaw ay anak ng Diyos, 'di ba, mapapakinabangan mo yung mga mana mo kay Lord dahil anak ka ng Diyos, eh. So, tayo po ay mga tagapagmana ng Panginoon. Mula sa Diyos ay magiging daluyan ka rin ng pagpapala sa iba. Tama po ba? In other words, you get blessed sa buhay natin, 'no? Kaya kailangan po meron kang dating o impact na mainam sa iba. Para yung mga iba nasisisip nila, "Ano kayang nangyari diyan 'no? Gusto kong makilala ang Diyos niyan." 'Di ba? So, gano'n po ang mangyari kasi may impact ka, mabait ka sa kanila, sa opisina mo. 'Pag meron silang kailangan na tulong, tumutulong ka. Eh, hindi ka parang nakalayo sa kanila, hindi ka detached, nandun ka at naglilingkod. 'Di ba napakabuti po ng ating Diyos. Amen. Thank you, Lord. Ito ang kalayaan. Meron tayong kalayaan or freedom. 'Pag meron kang authority, 'pag alam mo yung authority mo, kasi hindi ka na puwedeng lampasuhin, eh. You will stand in the name of Jesus. 'Di ba nung tinanggap mo si Lord Jesus Christ, kasama po 'yun sa mga benefits natin 'no, yung authority, 'di ba, kasama po 'yan. Ano pa, ang authority, ito ang kagalingan, healing. You take authority over your sickness. 'Di ba minsan ang sakit-sakit ng ulo mo, in Jesus' name, sakit ng ulo, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. I take authority over you, in Jesus' name. Tama po ba? Ito ang pag-ibig 'no, ito ang kapayapaan, hallelujah. 'Pag may authority ka, meron kang pag-ibig sa puso mo at nagkakaroon ka talaga ng kapayapaan. Naroroon po sa 1:15 verse 5, sinulat po ito ni Apostol Juan. Ang sabi diyan sa English, "I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you cannot do nothing." John 15:5. 'Di ba? Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. 1 chapter 15 verse 1. So ayaw nating mapawalay sa Panginoon. Gusto natin nakadikit tayo sa Kanya. Pagising mo pa lang sa umaga, nagpe-praise the Lord ka na. Salamat po, Panginoon. Di ba? Kung nagtatangs ka na, nag-worship ka na sa Panginoon. Di ba? At kung ginagawa po natin yan, maaari mo nga angkingin ang iyong mga mana kay Lord. Yan, baka may mga pangangailangan, sabi mo, "Lord, part na lang ng mana ko yan, ibigay mo sa akin sa pangalan mo, Panginoon Jesucristo. Amen." 'Di ba? So, tayo mga tagapagmana, heirs, 'no? Heirs of the kingdom. Kaya meron kang karapatan at binigyan ka niya ng authority. Kung may magnanakaw ng mga mana mo, aba, aarestuhin niya ng mga anghel ng Lord. Pero alam po ng kaaway na hindi ka niya makukulong or bigyan ng bandage, na yung bandage yung parang kinukulong ka sa bisyo, kinukulong ka sa masamang ugali, kinukulong ka kung paano mo tinitignan ang mga bagay-bagay 'no.
parang may konting cliff, 'no? Parang may topak na yung sobrang sumpungin, sobrang magagalitin, may bandage po 'yan. Yung inom ng alak, hindi mapigilan, yung sobrang takaw sa pagkain, 'di ba? Puwede pong maging bandage 'yun, eh. Yung kakatsismis, bandage din po 'yan sa marami pong magagawa ang kaaway to trap us, 'di ba? Pero ang sinasabi ng authority, take authority over yourself. To take authority over this bandage, makakawala ka dun. Ba sobrang hirap mo, in Jesus' name, I come against the spirit of poverty. 'Di ba, hindi naghihirap ka, mag-iisip ka mangloko ng kapwa or mang-hold up or whatever. Hindi po galing sa Diyos 'yon. Tayo po'y magtiwala sa Panginoon. Take authority over your situation. Halimbawa, yung asawa mo, parati na lang gabi umuwi. Parang 'pag umuwi pa, nagkakamali pa ng bahay, nagkakabilang bahay pa. Sa pangalan ni Jesus, i-bind mo 'yan at putulin mo ang mga gawain na 'yan in Jesus' name. Ikaw ang makakaalam, 'di ba, sa kapangyarihan o authority ng isang mananampalataya. 'Yan po, alam po natin 'yan, yung authority na 'yan. Amen. Sana po naging maliwanag sa atin ang authority nito, hindi natin sariling lakas. Ito po ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang dapat lang nating gawin ay gamitin. Kasi kung hindi natin gagamitin ang authority sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, parang kaya mo hanggang kaya mo lang. After that, mahirapan ka na. Tama po ba? So ang prayer natin ay patuloy tayong lumakad sa posisyon ng authority laban sa ating mga kaaway na mga demonyo. Hindi pa natin maiwasan yan. Nasa mundo pa tayo. Ito pong mundo na to, may papag-ari nito ay mga demonyo pa rin. No? Hindi pa totally, kasi nakasangla po ito sa kanya. Sa mga tao, nandun pa rin tayo sa loob ng dark world. Pero pag ikaw ay na-born again, kumilala ka kay Jesus Christ, natatanggal ka doon. Pumupunta ka sa kaharian ng liwanag. So within the world, meron ding liwanag doon. Hanggang dumating yung panahon na matatalo na forever ang kaaway at si Jesus na ulit ang magre-reign dito sa planetang lupa. Okay? So, ang authority naman ay Latin ay laban sa mga kaaway ng mga demonyo. At magkakaroon tayo ng impact. Di ba? Magkakaroon tayo ng dating. Magkakaroon ka ng lakas, 'di ba, sa buhay ng ibang mga tao. Matutulungan din po natin sila. Amen. So ngayon ang tanong ko kay Lord, tanungin natin si Lord, Ama, paano ako makakapag-impact sa iba kung pipiliin kong tumayo sa kapangyarihan o authority na pinagkaloob mo sa akin? Lord, paano ako magkakaroon ng impact sa kanila kung meron akong authority? Sagutin niyo po yan. No? Paano nga kaya ako magkaka-impact kung gagamitin ko yung authority against the work of the devil? I-chat lang po ninyo ang mga sagot ninyo maya-maya, okay? So maraming salamat po. Maganda pong tanungin natin yon para at least alam natin talaga ano bang gumugulo sa'yo ngayon, 'no? Naisip mo ba yung mga utang mo na hindi mo mabayaran? 'Di ba yung asawa mo ba ay gabing-gabi na umuwi, mga anak mo ba saan-saan nagpupunta or hindi sumusunod sa'yo? So yan po, we take authority over the spirits. 'Di ba? Hindi naman yung anak mo ang kalaban mo, hindi yung asawa ang kaaway mo, yung mga espiritong nag-iimpluwensya sa kanila. Yung pangungutang mo, ugali na po yan, 'no? So, alisin mo na yung ugaling pangungutang. Take authority over yourself. Sabi mo, in Jesus' name, huling utang na 'to. Hindi na ako mangungutang, hindi ako mababaon sa utang. Ikaw din naman ang napoproblema 'pag nababaon ka sa utang kasi hindi ka na makalakad dahil tinitignan ka nung nagpautang sa'yo at siyempre nasabi na niya sa mga ibang tao, nakakahiya naman. Kaya hingin mo sa Lord na makabayad ka, ta's tapusin mo na ang ugaling pangungutang. Kasi lahat ng utang binabayaran. Hindi naman 'pag nabigyan ka ng pera minsan taas pa ng interest, 'di ba? 'Pag nabigyan ka nun, iyon na yung pera, hindi babayaran mo yun, eh. Gagamitin natin ang kokots natin. Okay, so sabi po dito sa Word of God, "Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with the yoke of bondage." Galatians chapter 5
verse 1. So, maging matatag tayo, no? Huwag tayong babalik dun sa mga pinanggalingan natin, no? Na nakatali tayo sa utang, nakatali tayo sa tsismis, sa mga fake news, nandun tayo, or nakatali tayo sa mga worries natin, no? Wala pang nangyayari, nagwo-worry na. Ano na mangyari sa Pilipinas? Magkakagulo na tayo dito. Naku, ingatan nga niyo yung mga bibig niyo na yan. Dapat sabihin mo, bless the Philippines, Lord. Hindi mo pababayaan ang aming bansa, Panginoon. Marami kang mga kabataan dito, Lord, sa bansang ito. Marami na pong Kristiyano sa bansang ito, Panginoon. Ipagtanggol mo kami, Lord. Hindi ito maaagaw ng kahit anong bansa sa pangalan ni Jesus. At Lord, speak peace, Lord, sa mga nag-aaway-away sa aming bansa. Magkakapwa, nag-aaway-away, Lord. And we speak against corruption, Lord, again sa pagkaganid ng mga tao na nasa lugar, nasa pwesto, minsan nagiging ganid sila, Lord, dahil nakikita nila pwede silang mangupit, Lord, or mangdaya sa aming kabangbayan. Lord, expose mo lahat ng mga yan. Salamat po, Panginoon. Amen? So that's taking authority. Sa prayer mo, you can take authority. Salamat, Lord. Salamat, Lord. So maybe dadaanan na lang natin to sa susunod na Webes and we will go on with the next subject. Pero ang pinaka-importante po sa ating pagtatanghal na ito ay ang panalangin para sa kaligtasan or prayer for salvation. Sabi po sa Biblia na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat tinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Romans 10:9 and 10. Okay? So sa English po, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Romans 10:9 and 10. So kung ipapahayag daw natin sa ating bibig ang laman ng ating puso, na tayo'y naniniwala na si Jesucristo, ang anak ng Diyos, nagkatawang tao, okay, binigay niya ang buhay niya para tayo ay maligtas. Hindi na tayo magpunta sa impyerno kasi ang destinasyon natin nun, buong katauhan nasangla. Buong katauhan pupunta po sa impyerno. Grabe, no? Pero ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos na pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, uniko iho. Kayaman yaman, prinsipe ng langit, bumaba sa lupa, nagkatawang tao. At siya mismo ang nagbigay ng kanyang dugo, ng kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Ang dugong yon walang bahid ng kasalanan. Amen. Praise God. Siya ay pinaglihi sa pamamagitan ng banal na spirito. Na yung similya ni Joseph, hindi po yun ang pumunta kay Maria. Okay, ang similya ng Panginoon. Amen po ba? So, kung nais niyo pong tanggapin ang Panginoon sa araw na ito, lalo na sa kayong mga first time na nanonood, imbitahin po natin siya sa ating buhay. Gustong-gusto niya tayong makapiling. Gustong-gusto niya tayong i-bless. Okay, kung merong nais ang Panginoon, gusto niyang mapabuti ang buhay natin. So, kung nais niyong tanggapin or i-invite si Lord sa buhay ninyo, sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, sa araw na ito, binubuksan ko ang aking buhay. Iniimbita kita, Panginoon, sa aking buhay. Salamat, O Diyos. Ako'y nananalig, Lord, na ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ay nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, subalit pagkalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na muli. Salamat po, O Diyos, na hindi ka na natiling tao, Lord. Nabuhay ka muli at nabalik mo ang pagka-Diyos mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos, you are the Lord over the whole universe. Ikaw ang Panginoon ng buong universe, Lord. Hallelujah. Salamat,
po, O Diyos, kalangitan, sa ilalim ng kalangitan, sa gitna ng kalangitan, Ikaw ang Panginoon. So, ang araw na 'to, Lord, isang pribilehiyo na ako ay makatanggap sa iyo. Sinabi mo sa iyong salita, kung ikaw ay tatanggapin, ako'y mananalangin at ako'y magtitiwala, sasampalataya sa puso ko, ako ay nagiging anak mo or ikaw ay naninirahan na sa akin. Ako'y magiging kabahagi ng kaharian ng Diyos. Salamat po, O Lord, sa misyon na ginawa mo, sa pagkaligtasan at ngayon, ako po ay makikinabang sa kaligtasan na yan. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko, tagapagligtas. Ang unang umibig sa akin. Tulungan niyo po ako, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Alam niyo po, lahat yung mga anghel sa langit nagpapalakpakan sa bawat isang tao na tumanggap kay Jesus. Kasi hinugot tayo, no? Mula sa dilim papunta sa liwanag ng Diyos. Ang tabayanan lang po natin ang ating paglago sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. Okay, basahin po natin ang Bible. Kung saka-sakaling wala kayong Bible o wala kayong mahiraman ng Bible, 'di ba? Padadalan po namin kayo ng libreng sipi ng New Testament Bible, bagong tipan. Libre po 'yan, padadala namin sa inyo. Isulat niyo lang po ang inyong address at imi-mail po namin 'yan. Para na sa gano'n, meron kayong mabuklat, meron kayong mabasa, meron kayong makikita ninyo ang istorya niyo do'n, kung anong nangyari sa inyo sa araw na ito. 'Di ba napakabuti po no'n, naiintindihan mo yung sarili mo. Kasi 'pag nasa dilim tayo, hindi naiintindihan yung sarili mo. Kaya kailangan nasa liwanag tayo para makita natin yung katotohanan ng Diyos. Amen. So, hintayin po namin ang mga address niyo so we can send you free copy of the New Testament Bible. God bless you po. And of course, mas maganda kung meron kayong mga kagrupo na marunong na sa Bible, di ba? At yung matatagpuan nyo dito po sa ating church, sa Jesus Christ Saves Global Outreach, Spirit-filled Church, na born-again church. Dito po yan sa 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City. Okay, so yan po yung address natin every Sunday. Sa Sunday po, punta na agad kayo, 9 in the morning. Kita-kita tayo doon. Ngayon po ay tutuloy na tayo sa ating healing o yung ating panalangin para sa mga may sakit. May sakit ka ba ngayon? Meron ka bang kamag-anak na may sakit? Pagpe-pray po natin sila. Sa Isaiah 53 verse 5, ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin ng magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya, ay gumaling tayo. Isaiah 53 verse 5. Okay, so alam niyo yung mga sugat ni Jesus, hindi po nasayang yun. No? Mission nga niya yun eh. Talagang namatay siya dahil sa atin. Kaya yung sugat niya na natamo niya sa likod, grabe po yung pagpalo sa kanya noon, 'di ba? Ano po 'yun, latigo. Yung latigo may tima pa sa dulo. Kaya 'pag pinalo ka noon, angat yung iyong balat, 'no? Kaya laman at balat. Ay kaya ang Lord noon, nagdugo talaga yung buo niyang katawan mula sa ulo, 'di ba? Ay nilagyan siya ng koronang tinik, binunot pa yung balbas niya, 'di ba? Kaya dugo po ang tumulo sa kanyang katawan at yung dugo na 'yun tumulo sa lupa at dahil do'n, 'di ba, hindi na kaya ng lupa yung dugo ng Panginoon. Pinakawalan niya yung mga sakit, 'no? Kaya tayong mga may sakit, kung tayo po ay may, kaalaman sa kapangyarihan ng Diyos, ang dugo ng ating Panginoong Hesuscristo na, tumulo sa lupa, yan po ay nagiging source ng ating kagalingan. Amen. Kung buong pananampalataya kang lalapit sa Lord sa pamamagitan ng mga sugat mo, Lord, ako'y gumaling. Kaya yan po ang ginawa ng Lord para sa atin, gagamitin natin, i-appropriate po natin. Cancer man yan, ulcer, sakit sa puso, or anumang sakit, first of all, call on the name of Jesus Christ. At alam na alam mo na ang ginawa niya sa cross ng Kalbaryo walang nasayang. Hanggang ngayon, effective po yun.
Na sa pangalan ni Jesus, lahat po ng mga sugat na yan ay para sa aking kagalingan. So, i-claim mo ang kagalingan mo ngayon. Amen. Magpe-pray po tayo. Lord, sa pangalan ni Jesus, sino man ang may mga sakit ngayon, Lord, na nanonood dito sa broadcast, O God. Father, touch them, Lord. Touch them, Panginoon. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Palakasin niyo po sila. Lord, yung may mga hypertension, yung mga may sakit sa buto, Lord, sa mga kasukasuan nila, in Jesus name, mga arthritis, mga uric acid na nag-ipon-ipon na dyan, yung mga may pilay, Panginoon. Father, speak healing. Receive your healing today. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, sa pananampalataya na binigay mo sa amin, Panginoon. Ikaw ay gumaling. Tandaan mo yan, pinagaling ka ng Panginoon. Walang taong nagpapagaling, si Lord ang nagpagaling. So, pasalamat ka sa Diyos, itaas mo ang kamay mo at magpasalamat ka sa Kanya. Thank you, Lord. Bless you. At kung gumaling po kayo, isulat niyo po sa ating chat box para makapagpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Amen. Ang susunod na parte po ng ating program ngayon ay ang Baptism of the Holy Spirit. Ito po yung overflow ng Holy Spirit sa mga buhay natin. Diba? Nung tinanggap mo kanina si Jesus Christ, sumama na po ang Holy Spirit sa atin. Nandiyan na siya nagde-dwell sa ating puso, sa ating katawan. Kaya ang baptism of the Holy Spirit is the overflow. Yung Holy Spirit mag-overflow. Hindi lang siya mananatili dito. Siya po ay aagos, di ba? Siya ay mag-overflow sa ating buong katauhan. Yan po ang baptism of the Holy Spirit. Ang baptism of the Holy Spirit, exclusive for sa mga taong tumanggap kay Jesus Christ. Maliwanag po ba? So kung tinanggap mo si Jesus Christ, ay you can avail, no? You can ask, you can desire the baptism of the Holy Spirit para merong kakampi sa mundong ito. Yan po ang ginagawa ng Holy Spirit. Siya yung ating nagtatanggol sa atin. Kung masama na yung pag-iisip mo, masama na yung loob mo, just pray. The Holy Spirit will help you. Amen. Lord, tulungan mo nga ako, sama ng loob ko ngayon, Lord. Parang na-disappoint ako, Lord. Ako nagkaroon ng promotions. Lord, tulungan mo. Strengthen me, Lord. Alam nyo, i-strengthen kayo ng Holy Spirit. Lalong-lalo na pag meron kayong prayer of tongues, di ba? Gift din po yan ng Panginoon. Kasama po yan. Wholesale ng Lord, di ba? Baptism of the Holy Spirit, kasama na po yung speaking in tongues. No? Nakakalungkot lang, maraming Kristiyano na Kristiyano naman sila pero wala yung baptism of the Holy Spirit o wala yung kapangyarihan na magsalita sa iba't ibang wika. Kasi isip ng isip, anong sasabihin ko? Anong sasabihin? Hindi ka nag-iisip doon eh. Lalampas yan sa isip mo, ang Spirit ang mag-i-impress sa'yo, maglalagay sa'yo ng syllable sa puso mo, ilalabas mo sa bibig mo. Ito po ay wika na hindi yun naiintindihan. Okay? Pwede itong Spanish kung di kayo marunong mag-Spanish, o German kung di kayo marunong mag-German. Pwede din po itong mga tribal languages na hindi natin alam. Pwedeng parang Greek o kaya Israel, di ba yung ng sa Israel, di ba yung mga language nila doon. Subalit hindi natin alam yun. Kaya pag naglagay mo ng syllable, ang Holy Spirit sa'yo, sabihin mo lang ng tuloy-tuloy, paulit-ulit, hanggang ma-feel mo yung flow ng speaking in tongues. Amen? Praise God. So lahat po tayo ay kandidato dito. 'Di ba? Importante lang na una, naisin natin, i-desire natin yung tongues. 'Di ba? I-desire natin, no? Pangalawa ay i-surrender natin lahat yung mga hindi ka nais-nais sa buhay natin. Bigatan mo sa bigat-bigat ng puso mo kasi hindi ka makapagpatawad. Galit na galit ka sa nanay mo, galit na galit ka sa asawa mo, galit ka sa anak mo, pati sa aso mo, galit ka na rin, 'di ba? Kasi hawa-hawa na po yung galit. Minsan maganda yung mukha mo sa panglabas, pero sa loob, naku, napakabigat pala. I-surrender po natin yan sa ating Panginoon. Naisahan ka, niloko ka, iniwanan ka, tinapon ka, di ba? Lahat po yan, masakit to talaga. Pero this is the time that you can surrender this to God. Kasi pag nangyari po yun, relationship natin sa ibang tao, aayos, gagaang. Amen. And the favor of God will come
upon you. The peace of God will come upon you. Amen? And you take authority with the power of God. Nang bibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos. This is also the purpose of the Holy Spirit. Bigyan tayo ng power, kapangyarihan para malabanan natin ang mga plano ng kaaway para sirain ang ating buhay. Amen? So the purpose of the baptism of the Holy Spirit is to empower believers for service, para makapaglingkod din po tayo, to witness, para tayo po ay makashare ng salita ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, and for spiritual warfare, yung sinasabi ko kanina, may kalaban tayo. Di ba? Kailangan tayo ay matapang, may boldness in our testimonies, no? Pag meron kang natatalo, then dinitestify natin sa mga kapwa natin. Para na sa ganun ay ma-encourage din po sila. Hallelujah! 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 Thank you, Lord. Hallelujah. So, alam niyo po, ang Panginoon talagang sinet up niyan tayo ay magkaroon ng baptism ngayon. Even through the cyberspace, wala pong imposible sa Panginoon. Okay? Pwede rin yung laying of hands. Nung Sunday po, nagkaroon kami ng baptism of the Holy Spirit by laying of hands. Marami pong nakatanggap. Amen. Praise God. Pag-surrender pa lang nila, tumatanggap na sila ng banal na spirito. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. So, tayo po ngayon lumapit sa Panginoon. Kung ninanais nyo na magkaroon ng kagaanan ng buhay nyo, then involve the Holy Spirit sa ating buhay. Hindi siya pwedeng etsapuera. Hindi siya pwedeng nanonood lang or hindi siya pwedeng nasa isang tabi lang. He should be a part of our lives. Amen. Siya po ang present Godhead sa panahon natin ngayon. Dati ang God the Father sa Old Testament, God the Son, Jesus Christ in the New Testament, and now, at present, in 2025, the Godhead present is the Holy Spirit. So we welcome Him. Kaya ang programang ito, hindi natin kinahihiya ang mga teaching ng Holy Spirit. Ito naman po ay lahat nakalahad sa Bible. Kaya ito po ay isang blessing sa inyo, ito po ay isang pribilehiyo ninyo na makatanggap kayo ng baptism of the Holy Spirit. So tayo po mananalangin, sumunod po kayo sa panalangin. Kung nais nyo pong tanggapin ang baptism, sabihin nyo po, Ama, sige po, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Humingi po ako ng paglilinis sa aking mga kasalanan. Sige po, i-confess natin yung mga kasalanan na nakatago pa sa ating mga dibdib, sa ating mga puso, sa ating mga isip. Sige, confess nyo po at tayo patatawarin ng ating Panginoon. Confess po natin at alam nyo, hayaan natin ng Panginoon ang magbigay ng comfort sa ating mga puso. Nagpapatawad po si Lord. Walang malaking kasalanan na hindi niya kayang patawarin. Tanggapin niyo po ang pagpapatawad ng Lord. And also, Lord, alisin mo na yung mga kabigatan sa akin, yung sama ng loob, galit, di ba, tampororot, di ba, ang ugali ko, Lord, baguhin mo, Lord, na maging makinang para sa iyo, Lord, maging maayos ang ugali ko, Panginoon. Alisin niyo tanggalin niyo pa yung pagkainggit, yung pagkachismoso, chismosa, Lord, alisin niyo na po lahat ang mga bagay na yan, yung galit ng galit, Lord, angry spirit, alisin niyo na po sa pangalan. Sino-surrender ko po lahat ng ito. Sige, kung nagawa niyo po yan, tayo po ay lalapit na sa Panginoon and I will minister, pray for the baptism. You just receive it. Okay? Pag may dumating na mga syllables sa inyong isip, sa inyong puso, ilabas niyo lang. Kung la, ilabas niyo, lakasan niyo. La. Diba? Madedevelop po yan. Gaganda yung inyong language. Siguro, bigyan nyo lang ng time, di ba? Araw-araw, magtatangs tayo. Araw-araw, madadagdagan yung ating language. Hallelujah! Hallelujah! So, I'm very sure na marami pong makakatanggap sa inyo sa araw na ito. So tayo po'y manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat, Lord. Di mo pinagkait ang
Espiritu Santo sa amin, Lord, especially yung power of the Holy Spirit. Lord, we acknowledge Him as the Godhead in our times today. Lord, siya po ang Diyos na buhay. Lord, siya po ang Diyos na present sa aming mga kalagitnaan ngayon. Kahit saan kami magpunta, naroon po ang banal na Espiritu. So today, Lord, nais ko po siyang tanggapin sa aking puso. Lord, nais ko siyang makilala, Panginoon, sa aking buhay. Lord, and I pray na puspusin mo ako. Lord, let the overflow come, Lord, sa banal na Espiritu. Let it overflow, Lord. Sobrang puspos, Lord, na ako ay mababagay sa loob ng banal na Espiritu. Hindi lang, Lord, sa aking kamay, sa aking buhok, kundi ang buong katauhan ko, Lord, ay malublob sa presensya ng banal na Espiritu. Salamat, Lord, na ako'y isa mong sumusunod sa iyo, Lord. Tinanggap na kita sa aking puso. Ngayon, Lord, nais kong tanggapin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. So just lift up your hands, open your mouths. May pag dumating pong mga silabal, ilabas nyo po sa bibig nyo, galing sa puso nyo, ilabas nyo po. Hindi Tagalog, hindi English, hindi yung lengguwahe na alam mo. It's a prayer in the Spirit. It's an unknown tongue na iyong tinatanggap at iyong magagawa at iyong mapapanalangin. Praise God. Okay, ready na po tayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa bawat isang nag-expect, Lord, at humihingi, Panginoon, ng overflow ng Holy Spirit sa buhay nila. Lord, ito'y mga anak mo, mga Kristiyano, Lord, na gusto ng kapangyarihan sa mga panahong ito. And Father, today, Lord, in the name of Jesus, baptize them in the Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Touch them, Lord. Touch them, oh God. Come on, open your mouth. Magsalita na po kayo. Shabara-bara-bara. La. Sige po, tuloy-tuloy lang po. No, wag niyo nang isipin kung ano yan, but it is the power of the Holy. It's supernatural. Amen. It goes beyond your intellect. That's a supernatural na gift sa atin ng Panginoon. Open your mouth wide. La. Shabara-bara-bara. Naku, magagamit niyo po yan. Thank you, Lord, para sa lahat po ng mga nakatanggap ngayon. Kung di kayo nakatanggap ngayon, mapamayang gabi, when you pray, you open your mouth and intayin niyo po yung ang mga words na ibibigay sa inyo ng Holy Spirit. Hallelujah! Congratulations po sa inyong lahat. I pray na papractice niyo po yan every day, sa morning, sa evening, kung kailangan niyo. Pag meron kayong mga mabibigat na problema, you go to one place and then you pray. Araw-araw, mag-pray po tayo in the Holy Spirit. I'm sure the atmosphere of life will change. Magbabago po ang atmosphere ng buhay natin. God bless you po. Thank you, Lord. Sumulat lang po kayo sa ating chat box kung nakatanggap kayo ng power of the Holy Spirit. Kung hindi naman, pwede kayong sumulat sa amin sa church at JCSGO. Okay, .org. Okay, praise God. Sige po, ngayon po ay tutuloy na tayo sa generous giving. Ito po ay gustong-gusto din ng ating mga kapatiran, gustong-gusto ng mga nanonood sa atin, no, na makakontribute sila sa gawain nating ito. No, wala pong exact halaga ang hinihingi po natin kasi yung tithes natin pang Sunday po yun. No? Pero it is just an offering na maging bahagi kayo ng gawain ito. Matagal-tagal na rin po tayo nag-air dito po, no? From Cubao, Quezon City, sa labas na po ng ating bansa, Luzon, Visayas, and Mindanao, and sa labas na rin ng bansa sa mga iba't ibang mga bansa. No? Alam ko sa Spain, nakakarinig sila sa Hong Kong, 'di ba, sa Germany. Ngayon gusto ko lang makuha yung feedback sa inyo, saan kayo nakikinig ngayon, sa Malta, nakikinig yung mga Hong Kong, 'di ba? Russia, nakakaabot po doon. Yung mga iba, paano po kaya, no? Gusto naming makita kung meron kayong feedback. Ako'y nakikinig mula sa Korea or ako'y nakikinig mula sa Africa. Gusto lang po namin makita namin yung laki ng lawak ng inaabot ng ating programang Thursday celebration. Sabi po sa 2 Corinthians 9, Corinto 9 and 7 and 8, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, ng walang pag-uutbili at tubili, at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. At
Magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ng iba. Ikalawang Korinto chapter 9 verses 7 and 8. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly nor of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. 2 Corinthians 9:7-8. So, laki pala na nagagawa ng ating pagbibigay. Ito nakakaabot sa mga taong nag, nag-expect ng blessing ng Panginoon. So, sila po'y tuwang-tuwa. Meron po tayong mga outlets, mga bangko po, na pwede niyong ilagay, ang bigay ang ating mga i-deposit or padala ang inyong mga gifts. Una po sa generous giving ng China Bank, okay? The Minister of JCSGO, 113000005605. Okay, padala nyo lang po yan. And ganun din po sa Metro Bank, Generous Giving. At Metro Bank, the Minister of JCSGO, 4733-473-738326. Okay, meron din po tayo sa Union Bank, 000-1500-2804. At ganun rin po ang pinaka-popular sa lahat, ang GCash. Napakadali pong magpadala. Siyempre, meron kayong pondo, di ba? Hindi naman kayo makakapagpadala pag walang pondo. So, kung meron kayong pondo, pwede po kayong maging part ng generous giving natin through GCash. Gary Tolentino, siya po yung ating accountant. At nasa pangalan po niya, ang number po ay 091506-47446. Now, ito po ay secured na yung account ni Gary para lang po talaga sa Thursday celebration. Maraming salamat po sa pagpartner nyo sa amin sa every Thursday nating ang paggawa ng ating programang Thursday celebration with the help of God, with the inspiration of the Holy Spirit. Nakakaraos pa tayo, ilang taon na ba? More than 3 years na po yata tayong nagbo-broadcast. At para po sa ating mga announcements, unang-una, household salvation. Ito po yung panalangin natin para sa mga kamag-anak natin, kapamilya natin, na sila rin ay makakilala sa Panginoon. Hindi lang sapat ang may reliyon, dapat po may relasyon sa Diyos. Pwede kayo magkaroon ng 10 reliyon, pero kung wala kayong relasyon sa Diyos, baliwala rin po yun. Saan kaya tayo pupulutin? Di ba? Sa pinakamaganda yung may relasyon sa Diyos, yan po ang pinagpipray po natin. So tuloy-tuloy na po ang prayers na to hanggang matapos ang taon, maybe next year pa ulit, hanggang meron pang mga taong nais makakilala sa ating, nais ng Panginoon na makakilala sa Kanya. So papipray po natin ang ating mga pamilya, no, na masumpungan nila ang kaligtasan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Is that good? Di ba? So meron din, again, I want to present yung healing rally. Last year po, narito rin si Pastor Yosafat. So last year, napakaganda po ng nangyari sa rally. Ang dami pong gumaling. Siguro next time, papakita po namin sa inyo yung resulta nung rally nung last year. So, si Reverend Yosafat babalik. Ayan po, Miracle Rally for All Nations. Babalik po siya sa June 11 and 12. Imarkahan nyo na po yung calendar. Yung June 12, holiday po yan. Ano? June 11, mag-imbita po tayo ng mga kamag-anak natin, lalo na yung mga may sakit or yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, di ba? Magkaroon sila ng healing sa kanilang mga puso, makilala nila si Lord, sumuko sila sa Panginoon. So, huwag niyo pong kalimutan yan, June 11 and 12, 2 araw po yan, 5:00 ng hapon, dito po sa Jesus Christ Saves Global Outreach, 156, okay? 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City. Nandito po mismo, napakadaling hanapin po ito, 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City. Miracle Healing for All
nation. Sila po yung mga taga-Indonesia at sila po mga Kristiyano po sila doon, naglilingkod sa Panginoon. May puso sila para sa ating bansa. Pero ngayon pa lang hingin na sa Panginoon, Lord, sino bang dadaling ko doon? Maghanap-hanap nga kayo ng mga tao sa kapaligiran ninyo na kailangan matouch ng Lord at sila ay gumaling. Makikita po natin yung kagalingan po nila. Hallelujah! Excited na po ako sa mga panahong yan. So ngayon po ay magkita-kita po tayo sa darating na linggo sa ating Sunday celebration, worship celebration. It's a celebration. Pag-awit natin, pakinig natin ng salita. It's a big family worshiping God together. So huwag kayong mawawala. 9:00 po ng umaga dito po sa Jesus Christ Saves Global Outreach, 9 in the morning, 156 15th Avenue. Ayan po yung address, 15th Avenue, Barangay San Roque, Cubao, Quezon. Imposibleng hindi nyo ito makita. Sabihin nyo lang sa inyong sinasakyan or pagtanong nyo lang, malapit po yan, 15th Avenue, Cubao. Kasi puro 15, 16, 14, 17, 18, kayo po nasa 15th Avenue. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa araw na to. We pray na na-bless kayo and always remember to take authority kung ano man ang mga kalagayan natin o ano man ang lumalapit sa atin, anumang mga sitwasyon natin. Take authority in the name of Jesus. No other name but the name of Jesus. Amen. So tayo ngayon ay magsasara na po sa panalangin. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ipakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo. At malugod ang Panginoon sa inyo at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Father, in Jesus' name, marami pong salamat sa kapayapaan binibigay mo sa amin. At hayaan mo, Lord, ang pagpapala mo ay sasamahan kami sa buong buwan na ito ng Marso at sa susunod na buwan. Salamat, Lord, ang iyong tagumpay, ang iyong kabutihan, Lord, ang iyong katalinuhan, ang mapapasa amin. Panginoon, bigyan mo kami ng pusong mapagpatawad, bigyan mo kayo ng pusong masayang, naglilingkod sa a joyful heart, Lord, makes good like a medicine. Salamat, Lord, sa bawat isang nanood ngayon. Bless them and their families, O God, and the place where they live, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So magkita-kita muli tayo sa susunod na Thursday. God bless you and bye-bye. Magsaya tayo ngayon, pagkabuhay ang ating Panginoon. O magsaya sa piling niya'y sabay-sabay tumalon.